Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nandito tayo sa Jerusalem at ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga Hudyo mula Ethiopia at ang nawawalang tribo ng Dan. Pag-uusapan natin kung paano nakarating ang Hudaismo sa Ethiopia 3,000 taon na ang nakalipas at ang koneksyon nila sa nawawalang tribo ng Dan. Pag-uusapan din natin ang propesya ng kanilang pagbabalik sa lupain ng Israel at kung paano ito natupad sa pamamagitan ng isang lihim na operasyon ng Mossad. Manatili kayo sa amin hanggang sa dulo dahil sabay-sabay nating bibisitahin ang isang Etiopianong sinagoga. Kaya kung handa na kayo, tara na! Ang komunidad ng mga Hudyo sa Ethiopia ay tinatawag na Beta Israel, na ang ibig sabihin ay literal na bahay ng Israel. At bakit ganoon ang pangalan? Dahil sila ay nanirahan sa kaharian ng Israel hanggang sa 2,700 taon na ang nakalipas. Sinalakay at winasak ng mga Asiryo ang kaharian ng Israel at kinuha ang 10 tribo at ipinatapon sila sa ibang lugar. Kung hindi nyo pa napapanood, mag-iiwan ako dito ng link para sa video tungkol sa 10 tribo ng Israel. Pero ngayon pag-uusapan natin ang tribo ni Dan na dahil sa pagpapatapon ay ipinadala sila sa rehiyon na ngayon ay tinatawag na Ethiopia. At sila ay sasama sa isang maliit na komunidad ng mga Hudyo na naroon na salamat kay Reyna ng Sheba na 300 taon bago iyon ay pumunta sa Jerusalem upang makilala ang napakabantog na karunungan ni Haring Solomon, gaya ng nakasulat sa unang aklat ng mga hari sa Biblia. At ayon sa tradisyong Etiopiko, dahil sa kanya ay nakarating ang Hudaismo sa Ethiopia at sinasabi pa nga nila na nagpakasal siya kay Haring Solomon at nagkaroon sila ng anak na si Menelik na siyang magiging susunod na hari ng Sheba. At kaya naman ang mga inapo ng Reyna ng Sheba at ni Haring Solomon, pati na rin ang pagdating ng mga refugee mula sa tribo ng Dan, ay nagbigay daan sa pagbuo ng komunidad ng Beta Israel at pinanatili nila ang mga biblikal na kaugaliang Hudyo. Halimbawa, ang Brit Milah na tinatawag nating pagtutuli ay kanilang isinasagawa. Pinananatili rin nila ang mga kasher na kaugalian sa pagkain, ibig sabihin, hindi sila kumakain ng mga pagkaing ipinagbabawal sa Biblia, tulad ng baboy. At dito makikita natin ang isang tradisyonal na putahe na tinatawag na injera. At bukod pa diyan, kanilang ipinagdiriwang din ang Shabbat o ang araw ng Sabado. At sila ay namumuhay pangunahing sa pagsasaka at pagpapastol. Dahil sa kanilang geographical na lokasyon, sila ay naging hiwalay o naiiwan sa ibang tao. At hindi nila alam sa loob ng mga siglo na may iba pang mga Hudyo sa mundo. Isipin mo, naniwala sila na sila na lang ang natitirang mga nabubuhay mula sa bayan ng Israel. Pero kahit na napakatagal nilang nasa pagkatapon, may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang pangarap na makabalik sa kanilang sinaunang lupain. Araw-araw silang nagdarasal patungong Jerusalem at taon-taon nilang sinasabi ang LSHNSHHKPAH by IRV HELIM. Nagdarasal sila sa Ingles at sinasabi nila na sana sa susunod na taon ay nasa Jerusalem na kami. At umaasa silang matutupad ang mga propesya gaya ng Isayas 11, talata 11 na nangangakong sila ay makakabalik sa lupain ng Israel. At sa araw na iyon, muling iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang tipunin muli ang natitirang bahagi ng kanyang bayan na naiwan sa Syria, sa Ehipto, sa Patros at sa Ethiopia. At matapos ang napakahabang panahon ng pag-iisa, sa wakas noong ika-11 na siglo nalaman ng ibang mga Hudyo ang tungkol sa pag-iral ng Beta Israel. Magbabago ang lahat sa simula ng dekada 70 nang magsimula ang nakakatakot na digmaang sibil sa Ethiopia kung saan libo-libo ang mamamatay dahil sa labanan at dahil na rin sa gutom. At lalong dumami ang bilang ng mga pag-atake sa lokal na komunidad ng mga Hudyo, hindi naman naging madali ang buhay nila noon, pero ngayon ay halos imposibleng mabuhay doon. Pati ang mga hindi Hudyo ay tinatawag ang mga Hudyo na falachas, na isang mapanirang salita na ibig sabihin ay dayuhan o walang sariling lupa. At napakalaki ng relihiyosong pag-uusig
kaya marami ang napilitang magpalit ng relihiyon tungo sa Kristyanismo at pinilitang magpalagay ng mga tattoo ng krus sa kanilang katawan at noo. At sa mga panahong napakahirap, nagsimulang umusbong ang pag-asa nang noong 1975 ay kinilala ng Estado ng Israel ang kanilang karapatan sa batas ng pagbabalik. Ibig sabihin nito ay may karapatan silang lumipat sa Israel at tumanggap ng pagkamamamayan. Ngunit may malaking problema dahil hindi pinapayagan ng pamahalaan ng Ethiopia na makabalik ang Beta Israel sa kanilang tahanan. Isipin ninyo ang kanilang pagdurusa na alam nilang ang kanilang lupang pangako ay napakalapit ngunit napakalayo rin. Alam nilang nais silang sagipin ng pamahalaan ng Israel ngunit hindi pumapayag ang mga lokal na awtoridad. At habang nangyayari ito, patuloy silang namamatay sa Ethiopia. Hanggang sa noong 1984, nagsimula ang isang operasyon ng Mossad, ang lihim na serbisyo ng Israel. Magpapadala sila ng mga ahente papuntang Ethiopia. At nakita ng mga ahente na talagang walang paraan para direktang madala ang mga Hudyo mula Ethiopia papuntang Israel. At dahil dito, kukunin nila ang libo-libong tao at magsisimula ng isang napakalaking paglalakbay sa mga disyerto patungong Sudan na pumayag na payagan ang pagsagip sa mga Hudyo mula sa kanilang teritoryo at doon ay inihanda ang mga kampo ng mga refugee. Ang operasyong ito ay makikilala bilang Operasyon Moises dahil sa karakter sa Biblia na nagbalik sa mga Hudyo sa kanilang lupain. Pagkatapos ng 8,000 Hudyo na nailigtas sa loob ng 7 linggo, inilathala ng media ang lihim na planong ito at ngayon ay pipilitin ng lahat ng bansang Arabo ang Sudan na itigil ang operasyon. At libo-libong mga Hudyo ang maiiwan sa Sudan sa mga kampo ng mga refugee at marami pang iba ang mananatili sa Ethiopia. At muli, ang pangarap na napakalapit na sa kanila, ang tahanan ng Israel, ang lupang ipinangako, ay muling magmumukhang napakalayo. Hanggang sa taong 1991 nang gawin ng Mossad ang isa sa kanilang pinakamalalaking lihim na operasyon, ang Operasyon Solomon, kung saan ililigtas nila ang mahigit 14,000 Beta Israel sa loob ng 2 araw. Magiging isang napaka-emosyonal na sandali ito para sa lahat, ang katuparan ng propesya at pati na rin ang muling pagsasama-sama ng mga pamilyang ito matapos ang napakaraming taon. At sa mga sumunod na taon, mas marami pang mga operasyon ang nagdala ng mas maraming Beta Israel pabalik sa kanilang tahanan. Ngunit dahil sa relasyon ng Israel at Ethiopia, ang mga huling imigrasyon ay ginawa na sa legal na paraan at hindi na lihim. Tingnan nyo kung gaano ka-emosyonal ang pagbabalik nila sa Israel matapos ang mahigit 2,700 taon ng pagkakatapon. Ang pinakahuling operasyon ay nangyari noong 2020 at narito ang mga larawan noong Disyembre ng pagdating ng 316 na bagong imigrante. Sa kasalukuyan, may 152,000 Beta Israel na naninirahan dito. Ito ay kumakatawan sa 1.7% ng kabuuang populasyon. Pero kahit na may kasiyahan sa muling pagbabalik nila sa kanilang tahanan, hindi natin dapat kalimutan ang halagang binayaran para dito. 4,000 Beta Israel ang namatay sa kanilang paglalakbay papuntang Israel. At kailangan nating alalahanin ang kanilang mga tagumpay, pero pati na rin ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila para makalipat sa Israel. Dumating na tayo ngayon sa lungsod ng Lod, dito sa gitna ng Israel, at sa likod ko makikita nyo na ang isang sentro at isang Ethiopian na sinagoga at si Rabino Misgavnau. Siya ang sasalubong sa atin ngayon at magkwento ng kaunti tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya at ipapakita sa atin ang sinagoga. Tara na! Makikita natin ang mga palatandaan sa Hebreo at sa Amharic na isa sa mga wika na ginagamit nila at papasok na tayo ngayon sa gitnang bahagi ng sinagoga. Una sa lahat, ipinanganak ako sa Ethiopia. Umakyat kami kasama ang mga magulang ko noong 1987. Nandito kami na ngayon. At totoo ang mga dakila sa komunidad
mga taong gumawa ng malaki, kabilang na ang tatay ko mula pa sa simula. Naalala at patuloy naming pinag-uusapan ang mga kaluluwa ng Panginoon. Sa tulong ng Diyos, pinaalala rin namin sa mga anak na nagpapatuloy ng buhay ng bansa dahil sa atin na sa lalong madaling panahon, sa ating panahon, ang kaharian ng Israel ay maaalala ang ganap na paglikha. Ganun ang simbahan sa lahat ng aspeto. At mula rito, ito ang ideya na lahat ng panalangin ay nagtitipon at umaakyat sa langit. Ito ang simbahan na nasa Teper. Katulad ng ibang sinagoga, mayroon itong Arona Kodesh, kung saan inilalagay ang mga pergaminong aklat ng Torah. At nakikita natin dito ang tinatawag na paroshet, na siyang nagsisilbing harang dito. Makikita natin ang simbolo ng 12 tribo ng Israel na nagpapaalala ng kahalagahan ng mga tribo para sa komunidad ng mga Etiope rin. Ang direksyon ng Arona Kodesh ay palaging patungong Jerusalem sa parehong direksyon kung saan ginagawa ang mga pangunahing dasal. At ngayon, binubuksan ito ng rabino para sa atin at binibigyan tayo ng karangalan na makita kung ano ang nasa loob. At sa loob ng bawat isa sa mga takip na ito ay mayroong isang Torah na tinatawag natin sa Portuges na Pentateuco na siyang 5 unang aklat ng Hudaismo. Ang iba pa ay naririto rin sa loob ng sinagoga, ngunit hindi sa loob ng parehong kabinet na ito. At ang mga ito ay inilalabas tuwing Lunes, Huwebes at Sabado para sa mga pagbabasa. Halimbawa, ang Bar Mitzvah. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga larawan na kinunan bago magsimula ang pandemya. Makita ang mga Beta Israel na nakabalik sa kanilang tahanan pagkatapos ng mahabang panahon sa pagkatapon at napakaraming hirap. Ay isang kaligayahan na talagang mahirap ibahagi sa inyo. Ngunit pinapaalala rin nito sa atin na hindi pa tapos ang kasaysayan ng Israel at ng mga tribo nito. At oo, ito ay patuloy na isinusulat hanggang sa kasalukuyan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating pamamasyal ngayong araw. Tuklasin ang tungkol sa Hudaismong Etiopiano at sa nawawalang tribo ng Dan. Kung gusto ninyong sundan pa ang aking araw-araw dito sa Israel, sundan ninyo ako sa Instagram Alin Gabay sa Israel. Mag-subscribe din kayo dito sa channel Isang Halik, Shalom at hanggang sa muli.